good to sing praises unto our God. He deserves all our praises. Amen. So this morning we will be discussing the love chapter in the Bible, and that is 1 Corinthians chapter 13. So I would like you to open your Bibles to 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 13. Unang Korinto, first letter of Paul to the Corinth, o sa mga taga-Korinto. And I will be reading first in Tagalog. Maaari po bang anyayahan ko ang kabulungan na magsitayo bilang pagbibigay galang sa banal na salita ng ating Panginoon? Unang Korinto, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 13. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan ng ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw ng lahat ay makikita natin ang harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Maaari na po tayong makaupo. May tatlo pong virtues o magagandang katangian na naglalarawan ng ating buhay Kristiyano bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo habang tayo nasa daigdig na ito. At ang mga tatlo pong ito ay nagpapakita ng kabuuan ng ating buhay Kristiyano. Ano po yung mga tatlong virtues na ito na naglalarawan ng ating buhay Kristiyano habang tayo nasa daigdig na ito? Una, tayo po ay may pananampalataya. Namumuhay tayo at namumuhay tayo sa pananampalataya simula po nung tayo ay maborn again, nung tayo may panganak na muli sa Espiritu. Nagpapatuloy tayo sa pananampalataya hanggang sa araw ng ating paglisan sa daigdig na ito. Yan po ay napaka-importante. Faith. Ang sabi sa Hebrews 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the evidences of things that are unseen. Kaya importante
sa ating buhay Kristiyano ang pananampalataya. It doesn't mean na tayo nananampalataya na we will not continue in the faith. Kasi dapat nagpapatuloy tayo up to our last breath na tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Pangalawang virtue ay yung pag-asa. Sino sa inyong umaasa sa pensyon? Taas ang kamay. Yung mga pensyonado dyan. Di po ba? Kinsenas katapusan, ay may parating akong pera. Paano pagka ang ating gobyerno ay ini-invest itong SSS at GSIS sa maling investment at nawala yung ating inaasahan? Ganun pa man ang pag-asa ay bahagi ng ating buhay Kristiyano habang nasa daigdig na ito. Tama po ba? Tayo po'y may pag-asa at ang ating pag-asa ay walang iba kundi si Christ. In the Bible, Christ is called the hope of glory. At ang pag-asa natin ay nakatuon sa future, sa hinaharap. At ang ating pag-asa ay nakaangkla, nakaugnay doon sa ating pinanampalatayanan. At ang ating pag-asa ay sa Ebanghelyo at sa ating makalangit na pagkakatawag to our divine calling. At ang pinanggagalingan ng ating strength and confidence sa hope na ito ay sa mga pangako ng ating Panginoon na ating inaasahan na kanyang ipagkakaloob. Katulad ni Abraham, matanda na siya nang siya'y pangakuan ng Panginoon na magkakaroon siya ng anak. Pero sabi ng Bible, Abraham hoped against hope. Umasa laban sa pag-asa. Sabagat sino mag-aakala na sa kanyang katandaan? 100 taong gulang at 90 si Sarah ay magkakaroon pa sila ng supling. At dahil dyan, siya ay nagtiwala sa Panginoon. Faith, hope, love. Ang pangatlong virtue ay ang love. Kailangan ng faith, kailangan ng love habang nasa daigdig na ito, kailangan din ng hope. Pero sinabi dito sa verse 13 ng ating teksto, but the greatest among these three is love. Pinakadakila sa lahat ng tatlong virtues na ito ay ang pag-ibig. Sa ating buhay Kristiyano, mahalaga ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at talagang pinakadakila ang pag-ibig. Now, may iba't ibang uri ng pag-ibig sa Bible. Una, pag-ibig sa Diyos. No? Pangalawa, pag-ibig ng Diyos sa atin. Siguro maganda unahin ko yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Second, pag-ibig natin sa Diyos. And then, pangatlo, pag-ibig natin sa kapatiran. Okay? So tayo ay umiibig sa kapatiran, sa mga pinili hinirang ng ating Panginoon. So particular ngayong umaga, nais kong talakayin ang pag-ibig natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating binasa kanina, na unang Korinto 13, ito yung tinatawag na love chapter in the Bible. Siguro, next to John 3:16, ito na isa sa pinakakilala na mga talata sa Biblia na kahit even yung mga unbeliever ay kayang i-quote ito at gusto nila itong mga talatang ito. Love is patient, love is kind. At kadlimitan, ito ay makikita natin sa mga kasalan. Kinukot ang mga talatang ito. At kung matutuloy ang ating couples fellowship, hopefully matuloy, ay marahil ito ang magiging pundasyon din ng pagsasama, matatag na pagsasama bilang mag-asawa. No? Pero itong ating binasang bahagi ng unang sulat ni Paul ay hindi naglalayon para mag-create ng romantic kind of love para sa married couple or sa magkasintahan na nagpaplano magpakasal. No. Nung sulatin ni Apostol Pablo ang unang Korinto, ang church na sinulatan niya dito ay isang batang-batang iglesia. Wala pa silang pundasyon kung paano isaayos ang mga bagay sa loob ng iglesia, kung paano ang tamang uri ng pagsamba. Nakakaroon pa sila ng mga pagkakabaha-bahagi, nakakampi-kampi sila. Sabi ng isa, ako'y kay Cephas. Sabi ng isa, ako'y kay Apollos. Ang sabi ng iba, ay ako'y kay Pablo.
Ang sabi naman ng iba sa Korinto, ako ay kay Kristo. Ang sabi ni Pablo, bakit? Nahahati ba si Kristo? Yan ang mga problema sa iglesia sa Korinto, na kung saan dito pinahayag at isinulat ni Pablo ang mga salita ng pag-ibig, tungkol sa pag-ibig, sa kahulugan ng pag-ibig, sa description ng pag-ibig, sa katangian ng tunay na pag-ibig. Isinulat niya ang mga salitang ito upang turuan yung mga mananampalataya sa Korinto para sila'y maging maibigin sa isa't isa. So, hindi lamang para sa Korinto ito, mga Kristiyano noon, ito ay para sa atin din na mga Kristiyano sa ating panahon ngayon, para tayo din naman ay mag-ibigan sa isa't isa. So, hindi po layunin ni Paul na gamitin ang description ng love para sa romance. Or ika nga gamitin para sa panliligaw. My love for you is so patient and so kind, not boastful, not arrogant. Hindi po diyan dinisenyo ni Paul para sa bagay na yan ang kanyang pagkakasulat. O kaya ay kumbinsihin ang sarili at ang ibang tao kung anong uri ng love ang nais mong ipadama at ipakita sa kanila. So that is not the very purpose of Paul why he defines the nature, the character of this supernatural kind of love. Sinulat ni Paul ang love chapter na ito para sa isang church na nabanggit ko na, nagkakagulo, nagkakampi-kampi, nagmamataas, para sa isang batang church sa Corinth na nagpapahalaga sa mga ginagawa para sa Panginoon gamit ang mga spiritual gifts or yung mga power gifts at naiitsapwera ang iba. What I mean to say is, sa Korinto, kanilang pinalhalagahan yung mga spiritual gifts na kaloob ng Holy Spirit sa church. Especially yung gift of prophecy o yung kakayanan na mula sa Diyos na makapagpahayag ng salita ng Diyos. And also, yung tinatawag na kakayanan magsalita sa ibang lengguwahe or yung tinatawag nating speaking in tongue. By the way, ito ay isang malaking controversy even now among the Christian community. May nagsasabi na ito ay gift ng Holy Spirit na hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Meron naman nagsasabi na ito ay huminto na sapagkat kompleto na ang revelation ng Diyos. Okay? At ang mga tinatawag na speaking tongues noon ay hindi mga bubble na parang paulit-ulit na hindi mo malaman kundi ang speaking in tongues noon, lalo na sa Book of Acts, ay understandable languages. Kaya nagulat yung mga Hudyo coming from different parts of Asia Minor who gathered for feast in Jerusalem at the time, the Feast of Tabernacle or the Feast of the Tent, na tolda yung tinatawag na Pentecost, no? At nagulat sila, bakit itong mga Hudyo na to, hindi naman sila taga rito sa atin, bakit ang salita nila ay katulad ng sa atin? Yun po yung speaking in tongue. Speaking in known language. Unknown to the speaker, but known to those who are listening. Okay? So, yung dalawang gifts na to ay nagiging parang ini-elevate ng mga taga-Korinto. Gift of prophecy, gift of speaking in tongues. Ang tawag dyan mga powerful gifts na bigay ng Lord. Subalit, inabuso nila, especially nung mga taong tumanggap nito mula sa Diyos. Iniangat nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga ministeryo. Ang tingin nila sila ay kakaiba dahil may angkin sila ng ganitong mga kaloob. Yung mga may kaloob lamang sa ibang mga larangan ng paglilingkod, pagtuturo, pangangaral ay hindi nila kinikilala. Sila lang ang kanilang tinitingnan na angat kaysa sa iba. At dahil dyan, nagkaroon ng malaking problema sa iglesia sa Korinto. Ano naging problema? Hindi sila kakitaan ng pag-ibig sa church dahil sa spiritual individualism na tinatawag sa paggamit nila ng power gifts or yung tinatawag na karismata. Listen, kapag mayroong iilang individual na labis na nagpapahalaga sa kaloob na spiritual na meron sila at ginagamit ito para sa pansariling nasain na disrupt ang pagkakaisa sa church. Whatever gift na meron tayo, na ito ay layunin natin para maitaas ang ating sarili, para kilalanin tayo,
para tayo ang magmukha magaling, pinuputol nito ang tanikala ng pagkakaisa at nagdudulot ito ng malaking problema sa loob ng iglesia. Kaya sabi dito ni Paul sa verse 1 to 3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong pampanang umaalingaw-ngaw o pumpyang na kumakalampag, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako sa lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupat, nakapagpapalipat ako ng mga bundok, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Pansinin natin yung mga sinabi dito ni Apostol Pablo. Siya nagsasalita. Pansinin yung salitang ako, akong, ko, at akin. Yan ay personal, pang-individual, at pansarili na mga salita. That is a possessive pronoun, no? At hindi yan po pwedeng mangibabaw sa loob ng iglesia. Hindi po pwedeng very individualistic ang ating approach. Sapagkat ang church ay binubuo ng maraming bahagi, na maraming miyembro. At bawat isang bahagi, bawat isang miyembro ng katawan ng Panginoon ay mahalaga. Bagamat hindi magkakatulad. Sapagkat ang church ay maraming kaanib at magkakaiba ng kaloob, dapat gamitin ang mga kaloob na yan para patibayin ang iglesia sa pamagitan ng paglilingkod na may pag-ibig para sa ikatitibay ng iglesia. So, ibig kong sabihin, yes, spiritual gifts are important for the ministry of the church. Mahalaga yung spiritual gifts. At yan ay kinilala ni Apostol Pablo. Pero yung spiritual gifts na yan does not define what the church is supposed to act and do. Hindi yan tunay na definition ng church. Not the presence of the spiritual gifts, but the very presence and actuation of the most excellent gift of all, and that is the gift of love. Sapagkat sabi ni Paul, lilipas yung mga spiritual gifts na yan, pero ang love, hindi lilipas. Yung love will become eternal. Ang mga spiritual gifts na yan ay hindi magpapatuloy kapag dumating na ang kaganapan ng perfection ng new creation, to refer to the second coming of Christ. Bale, pansamantala lamang ang operation ng mga spiritual gifts na yan, dito lamang sa daigdig na ito yan. Habang ang church ay nandito pa sa daigdig na ito lamang, ngunit ang pag-ibig ay magpapatuloy beyond this world. Eternal. It will continue to exist in heaven. That's why Paul says, and the greatest among these three virtues is love. So para kay Paul, ang pagnanais na paglingkuran, ang karamihan sa loob ng church ay tanda ng pag-ibig. Well, if we really love to serve the body of Christ, the people God whom have saved, and that is our love for them. Gusto natin silang paglingkuran. We want to serve the people of God. We want to cater to their spiritual need, and that is a sign of our love for them. Pero sa kabilang dako, ang pagnanais na sundin at itaas ang sarili o pang-individual na ministry, ito naman ay kawalan ng pag-ibig at walang pakikinabangin. Sabi ni Paul, walang kabuluhan ang mga yan. I'm not saying ministry, doing ministry in the church, hindi mahalaga. Mahalaga yan. Pero kung walang pag-ibig, kahit pag-ano natin, pinagtuunan ng pansin ang ating paglilingkod, kung wala tayong pag-ibig sa body of Christ, sa kapatiran, it's useless. It means nothing. It's in vain. Walang kabuluhan yan. Ubusin man natin ang ating salapi para magpatayo ng building, ibigay man natin kung walang pag-ibig, walang kabuluhan yan. So, kailan lubos na nahahayag ang pag-ibig natin sa kapatiran, sa church? Well, sa konteksto na ating binabasa, kapag ang ating puso at ang ating isip ay para sa pag-build up ng church, hindi sa pag-tear down. Okay? Tatandaan niyo po yung salitang building up of the church.
when we are after the building up of the church, palalakasin ng iglesia, patatatagin ng iglesia, then we are practicing this love for His church. Pero kung ating nasain sa iglesia ay destroy, masunod ang ating gusto, ang ating mga sariling kagustuhan, we are tearing down what God has already established. And so, I pray that it won't happen to this church. And that is the very cause of many divisions, split in the churches. And they are still happening. Sabi nga kung may pastor, senior pastor, and the associate pastor, nangangailangan lang ng associate pastor at isang deaconess para ma-split ang church against the senior pastor. Pwedeng mangyari yan. At it is happening nowadays. So, hindi nagbi-build up ng church, kundi ang nais ay mag-tear down. Buwagin, wasakin. Kaya kapag ang ating paglilingkod ay naglalayong maging matatag ang iglesia ng Panginoon, ma-encourage ang church, tumibay ang pananampalataya ng mga nasa church, mailapit sila ng lubusan sa Panginoon, at sila ay lalo pang lumalim sa pagkakakilala sa Panginoon, then our love is manifested in this desire. Ngunit kung ang ating layunin ng paglilingkod na walang pag-ibig ay para lamang iangat ang ating sarili, para lamang tayo makilala, lalo na kami, mga nasa front line, nakikita nyo palagi, kung ang aming motivasyon para sa paglilingkod ay itaas ang aming sarili, makilala kami, maraming mahilig sa titulo lamang hawak, hindi naman kumikilos. Okay, nakaka-disappoint yung ganan, no? May titulo pero hindi naman gumaganap ng kalooban ng Diyos. So kung yan ang ating makikita, hindi na bibigyang lugod ang Panginoon. Hindi na tumitibay ang iglesia. At marahil, nagbibigay lugod lamang sila sa mga tao. Nais lamang nila na kilalanin natin sila. At kapag ganyan ang kanilang mga pamamaraan ng paglilingkod, ang sinasabi ni Paul, walang kabuluhan. Sayang lamang ang ating mga pinagagawa, mauwi lamang sa wala kung walang halong pag-ibig. Samantala, kahit wala kang posisyon at naglilingkod ka na may pag-ibig para palakasin, patatagin ang iglesia ng Panginoon, encourage sa mga mananampalataya to keep on fire serving the Lord, to continue trusting the Lord in spite of every trial and pain, then you really love His church. Wala pong isolated ministry sa church. I mean, men, women, youth, Sunday school, music ministry, ushering ministry, walang isolated. No? Yung bang may tinatawag na independent spirit, nagagawin ko lang ito sa sarili ko apart from the overall tudlain ng iglesia. Wala pong ganun. Sama-sama yan na naglilingkod para patibayin ng iglesia. So, if you consider yourself, ikaw lang gagawa nito, then it will cause a lot of trouble. Kapag ikaw ay kasama sa isang ministry, of course, kasama ka sa gagawa. Hindi lamang yung kasama mo ang gagawa, kasama ka sa gagawa at gagawin mo yan ng may pag-ibig sa Lord at sa mga kapatirang iyong pinaglilingkuran. Ang layunin para tumibay ang church. For the glory of God, of course, para tumibay ang church. Now, I have a big question that I would like to repeat 3 times in this sermon. My big question is this: how? Paano natin may papadama ang pag-ibig sa kapatiran gamit ang description tungkol sa pag-ibig sa talatang 4 hanggang 7? How can we embody this kinds of supernatural love to the brethren in the church using this description of love in verse 7, in verse 4 up to verse 7. It says, verse 4, tingnan po natin, ang ganda rin nga sa Tagalog. Talatang 4, ang pag-ibig ay ano? Matyaga. Sabihin mo nga sa iyong katabi, matyaga ka ba?
para sa akin. Matyaga. Ano ba? Magandang loob. No? Magandang kalooban. Ang nasa loob, hindi sama ng loob. Palagi sama ng loob, nasa loob. Kundi, maganda ang loob. No? Ano pa? Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi yung parang sa tingin pa lang, ikatatakutan mo na. Kaamo-amo, mukhang anghel de la guardia. Di ba? Hindi makasarili. Yung bang pagkainan dito, maubusan ng iba, wag lang siya, may take out pa. Kahit hindi makakain yung iba, basta siya'y busog. Di ba? Hindi makasarili, ano pa? Hindi magagalitin. O mapagtanim sa kapwa. Sabayin natin mapagtanim ng sama ng loob o ng pagkainis. Hindi niya ikanatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay, ayan, napakaganda rin, mapagpatawad. Yung kanina, matyaga. Pag matyaga ka, kasama yun, nagpapatawad ka palagi. Sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, Lord, how many times shall I forgive my brother who asked me for forgiveness? 7 times? Same sin? 7 times? No, I'm not telling you 7 times, but 70 times 7 times. 490, which is equivalent to walang limit. As long as this man or this woman comes to you to beg for your forgiveness. Mapagtiwala, trusting. No? Alam niyo, para tayo magtiwala sa isa't isa, huwag mong titingnan yung mukha. Tingnan mo si Kristo sa Kanya. Magtitiwala ka sa Kanya. Tingnan mo si Kristo. Huwag kang sa mukha, kasi minsan iba-iba yung ng mukha natin. Minsan, no? Huwag sa mukha. Hindi natin makikita yung tiwala. Kung sino si Kristo sa Kanya, tingnan natin. Puno ng hope, ng pag-asa. Laging umaasa. And then, mapagtiis hanggang wakas. No? Huwag naman yung binubugbog ka na ng asawa mo, nagpapakamartir ka pa, no? So now, let us apply this, how we can embody this kind of love to each and every one of us as we pursue God's agenda as a church. It is called the supernatural love of God that is present here. Yung mga salitang ginamit dito tungkol sa love ay agape. Now, gusto ko muna magtanong, anong nag-inspire kay Paul para isulat yung napakagandang definition na yan ng love? Hindi lamang para ipakita ang ganda ng pag-ibig, kundi para praktisin ang love na ito sa konteksto ng iglesyang nagkakagulo sa Korinto at maging sa konteksto ng ating iglesia sa ngayon. Na bagamat tayo marahil hindi nagkakagulo, pero po pwede pa rin itong maging akma sa atin. Siguro isipin natin, baka yung love of God na na-receive ni Paul, kaya sinulat niya yung description of love. O baka naman yung pag-ibig ni Paul sa mga taga-Korinto, na kahit siya'y tinatanggihan ng iba doon sa Korinto, ayaw siyang kilalaning apostol, mahal na mahal pa rin ni Paul ang iglesia. Ganon katindi ang pag-ibig ni Paul. Yung kayang dalawang ito, ang mga dahilan. Ngunit, sa konteksto, sa kanyang sulat sa unang Korinto, 2 bagay ang mga dahilan na ginamit ni Paul para may sulat niya ang napakagandang definition na ito ng love. Number 1, siya rin ang nagbanggit nito dahil ang church ay isang katawan. The church is one body. Sabi doon sa 1 Corinthians 12:12-13, si Kristo ay tulad ng isang katawan na maraming bahagi. Kahit na binubuo ng ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. No? One body with many members. So this is an analogy of human body. Isang katawan ito, pero maraming sangkap. May mata, may tenga, may ilong, may bibig, may braso, may kamay, may paa. Pero isang katawan. Yun ang ginamit niya ni Paul. Kaya sabi niya sa verse 13, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismo sa isang espiritu upang maging isang katawan. So, it transcends races. Ang church ay binubuo ng iba't ibang lahi. It transcends culture. It transcends economic condition.
Kung ikaw ay amo, kung ikaw ay katulong, kung ikaw ay alipin at ikaw ang boss, it transcends that. Hindi yan ang usapan sa church. Hindi ikaw ang boss pagdating sa church. Si Lord ang boss nyo. Ikaw ang boss sa trabaho, siya ay alipin mo, pero pagdating sa church, isa kayo ng boss. Sino ang boss? Hindi si pastor. Si Lord Jesus. Kaya sabi yan ni Paul, merong isang katawan. Yan ang very reason why he defines this love in this way. Dahil isang katawan. At kung wala yung pag-ibig, sigurado yan, mahati ang iglesia. Sigurado yan, lagi may bangayan. Sigurado yan, lagi magkakampi-kampihan. Sigurado yan, lagi magkakagatan. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, kung kayo-kayo magkakagatan sa isa't isa, mauubos kayo. Mga kapatid, gusto ba natin dumami? Huwag tayo magkakagatan sa isa't isa. Baka unti-unti tayong mabawasan. Pag wala ang pag-ibig, posibleng mangyari ito. Pag hindi pinangibabaw ang pag-ibig sa kapatiran, dahil miyembro siya ng katawan ni Kristo, iisa ang Diyos niya, iisa ang Espiritu na nasa Kanya, kaya ko siyang patawarin, kaya ko siyang pagtiyagaan, kaya ko siyang ibigin sa tulong ng Panginoon. Dahil ako man sa aking sarili, pagtatiyagaan din niya, iibigin din niya dahil sa Panginoon. Di po ba? Yun po yung dapat nating i-inculcate sa ating mind. Ang pangalawang dahilan bakit na isulat ni Paul ang ganitong description ng love, it's because ang church ay temple ng Holy Spirit. Bawat isa sa atin na miyembro ng Iglesia ng Panginoon, tayo ay dwelling place ng Holy Spirit. Tayo pinaninira ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay our deposit guarantee of our salvation. So ang banal na Espiritu ay tumatahan, hindi sa templong ginawa ng kamay ng tao, hindi sa building na to, kundi sa bawat isa sa atin na miyembro ng Iglesia ng ating Panginoon. 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, sabi ni Paul, hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Thank you. Thank you. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo ng isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang aatakihin natin ay may banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ang imamarites natin ay may banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ang sisiraan natin ay may banal na Espiritu sa kanyang buhay. Can we do that without having this kind of fear in God? We who are all in Christ ay mayroong Holy Spirit. And we know that the fruit of the Holy Spirit first is what? Love, patience, kindness, goodness. Kaya kung mayroong Holy Spirit, ano mangyayari? Magbubunga ito ng pag-ibig. Sabi ni Paul, the fruit of the Holy Spirit is love. Napakaganda ng pag-ibig natin. Napakahalaga ng pag-ibig natin sa lahat na nasa church. Napaka-importante ito. Yung pag-ibig natin sa Diyos, napaka-importante. Pinakamataas na importante sa lahat ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero yung ating tugon sa Diyos, importante. Pero ganun din, ang pag-ibig natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. How can we love God whom we cannot see? If we cannot love the brother, the sister whom we can see? We are being hypocrite. We say, I love the Lord. But if we hate our brother or sister, where is the presence of love there? Sa church, hindi pinag-uusapan, sa pag-ibig sa loob ng church, hindi pinag-uusapan kung ang nasa church ay kaibig-ibig o hindi. Okay, tama ba yun, Elder Ramil? Hindi pag-uusapan yun. Ang tao bang ito'y kaibig-ibig o hindi?
Hindi yan ang usapan dito. Pag kaibig-ibig, madaling ibigin. Pag hindi kaibig-ibig, paano? Ang Bible nagtuturo sa atin na iibigin maging our enemy. We should not curse those who curse us. Rather, we should bless us. We should bless them. So, hindi nakabatay sa kaibig-ibig ba siya or hindi. No? Kaya naman, sa kanyang pagpapahalaga sa pag-ibig sa isa't isa, ng mga taga-Korinto nagkakagulo noon, nagpapa-istara noon. Anong panalangin ni Pablo? And I believe this is his prayer for all the churches whom he wrote all his 13 letters as well. Bagamat ito particular binanggit tanging doon sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12. Ito yung prayer kasi kaya gustong-gusto ni Paul na mag-ibigan sila, gusto ni Paul na talagang sumagana ang pag-ibig nila sa isa't isa kasi napaka-importante para kay Pablo ang pag-iibigan sa loob ng iglesia. Sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, ang kanyang prayer para sa mga taga-Thessalonica, naway pasaganain at pag-umapawi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. So hindi lamang yung mga nasa loob ng church, mga mananampalataya kapatiran, kundi sa lahat ng tao. Scope, malaki, malawak. Sabi niya, tulad ng aming pag-ibig sa inyo. So, ang pag-ibig natin ayon kay Paul ay hindi lamang para sa mga taga-church o nasa church, kundi maging sa mga taong nasa labas din ng church. Para sa lahat ng tao, upang sa pamagitan ng paggawa natin ng mabubuti sa kanila, pagpapakita ng mabubuting halimbawa, magkakaroon din sila ng interes para sa Diyos, upang sila din naman kalaunan ay mapabilang sa iglesia sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So para kay Paul, ang pag-ibig ay para sa kapatiran sa loob ng church at para din sa mga taong wala sa loob ng church, mga taong naliligaw ng landas. At ang batayan ni Paul nung sabihin niya ito ay ito. Bakit lahat ng tao ay kailangang ibigin? Sapagkat ang Diyos ay umiibig ng gano'n na lamang sa lahat ng tao. Ang kanyang basis, the love of God toward men. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Ano ang ating tungkulin sa mga nasa labas ng church kung gano'n? Sa mga hindi pa naliligtas, sa mga masasamang ugali, sa mga masasamang tirada ng bibig, sa mga hindi magandang modelo sa buhay, sa mga ayaw sa Diyos. Anong ating magiging tungkulin para sa kanila? Atin pong i-extend yung love ng Panginoon sa kanila. Yung pag-ibig na galing sa Panginoon na iginawad sa atin, paano natin i-extend yan? 3 bagay, 3 pamamaraan. Number 1, sa pamagitan ng pagpipray sa kanila. Sabi ni Spurgeon, the kindest thing that a person can do to me is to pray for me. Ang pinakamabait na po pwedeng gawin ng isang tao para sa akin ay ako ay maipanalangin. So we can pray. 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi ng Panginoon doon sa pamagitan ng sulat ni Paul kay Timothy, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas. Imagine, God wants all men to be saved and come to the knowledge of the truth. 1 Timothy 2 verse 4. So prayer. That's why we need to pray for their salvation. And that is the manifestation of our love and concern to the lost. Kahit yung mga kapitbahay, minsan inaaway tayo. Inaagawan tayo ng parkingan. Binablock yung ating gate. Mga gano'n, no? Pagpipray pa rin natin na sila'y maligtas din. Second, sa pamagitan ng pagkilala sa mayamang biyaya ng Diyos na nahayag na sa lahat ng tao. The grace of God, abundant grace, rich grace, has been revealed to all men. Sa Titus chapter 2 verse 11, mababasa natin ang sabi ni Paul kay Titus, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. So, yung biyaya ng Diyos, we know what is grace. Unmerited favor. Hindi natin pinagtrabahuan. Binigay sa atin ng Diyos ang libre, ng walang bayad. And the same kind of grace
ay inilalapat ng Diyos sa kanyang mga nilikang mga tao upang sila din naman, katulad natin, kalaunan ay maligtas. So, we need to recognize that the grace of God is also doing its means of saving this kind of people. No? And then thirdly, bukod dun sa pagkilala sa grace, pananalangin for them, kailangan ng tamang pakikitungo sa kanila. How do we relate to our neighbors? Ano tayo nakikitungo sa mga kapitbahay? Binabato ba natin ng kanilang bubungan? Pag tinatapunan ba natin ng basura yung kanilang bakura? Ganun ba? Sabi dun sa Titus chapter 3 verse 2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. That is the way we should relate to the outsiders. Maging mahinahon, maging magalang, igalang, irespeto ang mga tao sa labas. So that is how we manifest our love for those who are outside the church. So idalangin sila, kilalanin ang kakayanan ng biyaya ng Diyos na sila man ay maligtas. At ito po, wag nating i-impose yung ating moral standard sa kanila na kailangan sila'y maging katulad natin. Wag po natin gagawin yon. Na gusto natin sila ay tumino na katulad natin, wag po natin gagawin yon. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay sa pamilya. No? Minsan ang gusto natin ay yung ating ethical standard sa church ay kinakailangan yun ang ating i-apply sa kanila. Paano mo i-apply iyan sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Sa halip na yun ang iyong ipursige, baguhin mo yung asal, baguhin mo yung ugali, kung ito man ay miyembro ng ating pamilya, ang ibigay mo at ipakita mo mabuting halimbawa ng pagiging isang tagasunod kay Kristo. Sapagkat tangis pamagitan lamang ng gospel, ng kalakasan ng Panginoon para sa iligtas, saka lamang magkakaroon talaga ng lubos at ganap na pagbabago itong kanyang pag-uugali at pagkilos. Pero kung i-impose mo yung sarili mo na ethical standard, that you think, this way I am holier than thou. Ako ay mas banal kaysa sa iyo. So we are judging in the sense, this kind of people. What they need is not our judgment. What they need is the gospel. That we need to exemplify the gospel in our lives. Not to judge them, but merely to invite them to come to the Lord Jesus Christ. Katulad din natin. Na kahit even now, we, Christians, ay nagpo-fall pa rin into this type of sin, di ba? Marami pa rin bumabagsak sa mga kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng i-impose ang standard ng church. You know, in our government, there is this kind of program, moral values transformation, so forth and so on. How can you transform the values of the Filipinos if they're not converted? Kung hindi sila pa na born again, how? Right? Only the gospel can transform the values, the priorities, the desires of the heart. From being corrupt to being in Christ. So sa halip na impose ang ating moral standard, let us welcome them. The church is the hospital of the soul. I-welcome natin sila and let the gospel penetrate in their hearts. Yun po yung dapat nating gagawin. Kaya minsan, siguro ayaw tayong puntahan kasi ang tingin sa atin parang tayo mga anghel na. Samantalang po pwede natin silang akayin. Na sinasabi ni Spurgeon, we are like the beggar telling other beggars where to find the bread. We should think that way, mga kapatid, para madala natin sila, hindi lamang sa church, palapit sa ating Panginoon. No? Huwag natin silang kaiinisan, although nakakainis naman talaga. Kaya nga nagpipray tayo, may means tayo para hindi tayo mainis. Lord, hindi niya ako naunawaan, tipuin mo na po siya. Di ba? Kaya tayo nagpipray. So, hindi po natin sila may expect na maging tulad natin sila dahil itong totoo, they are not yet in Christ. What we can do is this,
to pray for them, recognize the grace of God that can reach even to the hardest of all the hearts. And this is the other one. Huwag tayo magsasalita ng masama laban sa kanila. Para sabihin tayo, ganyan pala sa inyo. Masamang magsalita. Paano kaya sila tatangga o makikilala kung tayo ang ating mga dila, mga labi matatabil against them? Maging magalang tayo sa kanila at mahinahon. No, yun po yung una. Ikalawa, sa halip na baguhin natin sila, ilapit natin sila sa Lord, na po pwedeng magbago ng kanilang buhay, ugali at kilos pamagitan ng kapangyarihan ng gospel. Pero di natin ito gagawin sa paraang parang pagalit. Dahil ayaw nilang magbago. Minsan, gusto natin silang baguhin. Matagal na tayo nagpipray. Matagal na natin gusto silang makadala sa church. Tapos, ganun pa rin ang reaction nila. So, nagagalit na tayo. So, sa halip tayo magalit, mainis, patuloy tayong manalangin, pagtiyagaan natin sila. Bakit? Kasi si Lord nagtiyaga sa atin. At hanggang sa mga sandaling ito, si Lord nagtatiyaga sa atin. Huwag natin silang pagsasalitaan ng masama o maging magaspang ang ating ugali sa kanila, sa harapan nila at ang ating mga pagkilos na parang tayo nagdadabog. Na ayaw tayong pakinggan isundin, hindi makakatulong yan. Lalo lamang silang hindi maniniwala sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga reaction at mga salita na nakikita sa atin. Importante po yan. If we would like to bring our loved ones, let us exemplify the very character of our Lord Jesus Christ. Again, gusto kong ulitin yung tanong ko kanina, paano natin may papadama ang pag-ibig sa kapatiran gamit ang description ng love sa verses 4 to 7? Ano yung daan na pwede nating lakaran para maibig natin ang isa't isa sa church? So again, bago ko sagutin yan, pangalawang beses ko nang tinanong, meron pa po akong idadagdag. Number 1, alalahanin po natin na tayong mga mananampalataya kay Kristo na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos pamagitan ng pagtubos sa atin mula sa parusa at puot ng Diyos, ay tumanggap ng iisang biyaya. We receive the same grace that is able to save us. Na bagamat tayo ay pare-parehong di karapat-dapat. I love the prayer of our elder Aubrey, we do not deserve. We are not deserving to receive anything from God. And yet, in spite of that, God bestows, God gives, God blesses us with so many things. So, kahit tayo hindi karapat-dapat sa pag-ibig at habag ng Diyos, iginawad pa rin niya ito sa atin. Lahat po tayo, ako, kayo, mga kapatid, ay tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang awa lamang at sa kanyang habag at biyaya. Kaya dahil lahat ay tumanggap lamang ng parehang biyaya mula sa Panginoon, walang sinumang sa atin na po pwedeng mag-angkin na mas higit tayo sa kabanalan kaysa sa ibang naririto. Mas higit tayo sa ating pamumuhay Kristiyano kaysa sa iba na naririto. Wala pong ganon sana. Sa pangalawa, bukod sa tayo tumanggap ng isang biyaya, pare-parehas pa rin tayo nagkakasala. Sino sa inyo hindi nagkakasala? Nagkakasala pa rin, di po ba? Yung unbeliever, sila ay nagpapatuloy sa kasalanan. Wala silang power to resist sin. Pero tayong mga Kristiyano, nagkakasala pa rin. Tama po ba? Di ba? Kakasala pa rin. Sapagkat naninirahan pa rin sa atin yung indwelling sin na kailangan nating labanan. So, mortify the deeds of the flesh. Yan ang sinasabi ng Bible. Pwede tayong mahulog sa iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya napaka-importante ng pag-ibig. Why? Dahil lahat tayo rito ay po pwede pa rin mahulog sa kawalan ng pag-ibig, na ito ang magdudulot ng pagputol ng tali ng pagkakaisa sa iglesia at pagkasira ng ating patutuo sa paningin ng sanlibutan. Maaari matisod ang mga taga-sanlibutan kung di nakikita sa atin ang pag-ibig. Kaya pala importante yung pag-ibig. Hindi para tumibay ang church, kundi para yung mga taga-sanlibutan maakit sa ating pinananampalatayanan. Pwede pa rin tayong mahulog sa mga sumusunod na kasalanan. Kawalan ng tiyaga. Pagiging mainggitin. No? Nakabagong iPhone 15.
Yung akin iPhone 5, nangingit ako sa kanya. Pwede pa rin mahulog isang Kristiyano dyan. Mahulog sa kasalanan ng kayabangan. Meron kang titulo, hindi lamang lupa, achievement. Meron kang na-acquire na mga ari-arian, pwede ka pa rin mahulog dyan. Pwede ka pang mahulog sa kasalanan ng pagmataas, pagiging magaspang ang ugali, pagiging makasarili, pagiging magagalitin, pagkakaroon ng sama ng loob sa kapwa. Anong hindi maganda sa pagtatanim ng sama ng loob? Sino na high blood? Yung iyong kinagagalitan o ikaw? Ha? Yung nagkinag-iinisan mo, enjoy na enjoy pa masyal, pagkain, Ikaw, taas-taas ang blood pressure, bakit? Hindi ikaw ang apektado, di ba? Eto pa, mas magaling pa raw magtanim ng kamote kaysa sa magtanim ng sama ng loob. Bakit? Pagkakamote, tinanim mo, anong meron? May pagkain ka. Pag sama ng loob, ang iyong tinanim, ay delikado. No? Baka tumawag ng ambulansya si Mrs. Mahirap na. So, lahat ng iyan, nahuhulog tayo sa kasalanan yan. Kaya kailangan ng pag-ibig. Tama? Hindi lang ako nangangailangan nito, tayong lahat. Kailangan ng pag-ibig para mapagtiyagaan natin ng isa't isa sa church. Iba-iba po tayo ng pinanggalingan, pamilya, antas ng pinag-aralan, di ba? At maging pag-uugali, personalidad. Meron ditong tahimik lang. Meron ditong, ay grabe, lahat na lang tao kinausap at hindi mo mapigilan pagsasalita. That's personality and there's nothing wrong about that. Ganyan tayo nilikha ng Diyos. Very distinct na iba sa isa't isa. At kinakailangan natin pagtiyagaan ng mga kapatid na yan. Okay? Sabihin mo sa iyong katabi, pagtsatsagaan kita ng may pag-ibig. Okay? Pagtsatsagaan kita. Yan. Ano pa? Kailangan, hindi lamang pagtiyagaan, kailangan din natin silang tanggapin. Hindi natin pwede, bawal ka dito sa church na to. Hindi pwedeng ganun. Tatanggapin natin sila. Kahit sila kung saan man lupalop ng galing. Kahit paanong uri ng kanilang pagpunta rito, may sasakyan o biyahe, tatanggapin sila. Kahit pa sila ay matagal na nawala sa church, yung mga returnee, sa halip na bigyan natin sila ng rules to follow, no, well, let us welcome them. Kagalit na, balik. Di ba? Kagalit na punta sa church at binubuo muli ang ugnayan. Bakit natin ipagkakait ang church sa kanila? I-welcome natin sila. Wholeheartedly with open arms. At huwag nating alalahanin yung mga past na nangyari. Sapagkat we are all in the same level that we commit sin. Let us welcome all of them. Huwag tayo mag-set ng mga rules. Ganito ka, ganito, bawal ka muna. Love covers a multitude of sin. And this is how the Lord wants us to execute in the relationship that we have inside the church. So magtiyaga. Tanggapin ang isa't isa tulad ng pagtanggap ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Christ. Let us pray for one another. Pag-pray natin ng isa't isa. Minsan naisip ko, unfair eh. Yung panahon na merong prayer meeting, ilang kami? 5. Same faces. Again and again and again and again. We've been praying week after week after week and after week. Those other people na hindi nakaka-attend, pinag-pray namin. Suddenly, a thought came into my mind. Sabi ko, parang there's something wrong. Parang unfair yan. Kami pray ng pray para doon sa wala. Tapos wala naman sila dito. Pero nung maunawaan ko, we need to pray. Kahit sila wala. And that is a manifestation of our love for one another, right? Para natahimik kayo. Iyo ba? So hindi ko sinasabing pinarilingan yung mga absenteeism, laziness. Hindi ko. Sinasabi ko lang, this is the proper way in doing things. Ministry in the church with love.
Magpaumanhinan sa isa't isa. Hindi lamang nabati, nagtampo na. Lumipat na doon sa kabilang church. Hindi lamang napansin. Nung linggo, wala na. Naglaho na, pati anino, di mo na makita. Magpatawaran. Pag merong di pagkakaunawaan, magpatawaran. Ganyan ang turo ng Panginoon. That's why we need to belong to the church. Now, ano po ba yung mga nasa loob ng church? One pastor, mentor pastor, ako'y tinutulungan niya sa pagpapastor. Every time we see each other, meet together, siya lang kausap ko kahit ang daming mga pastor. Pastor, pwede ba mag-usap tayo, heart to heart? Pinayo niya sa akin, Pastor Mon, there are 5 kinds of people in the church that you need to love. Really? What are those people in the church? 5 F. Number 1, you need to love the founder of the church. Sino ba yung unang ginamit ng Panginoon para yung church na ito ay maitatag? Di ba? Sino yon? Sino kaya yon? You need to love them. Kasi meron na silang investment. They invested their life, time, money, etc., etc. You need to love them. Kahit minsan, yung founder na yan may tendency na mag-manipulate. Tama? Yung founder na yan may tendency na mag-control ng church. You need to love them. Pangalawang F, bukod sa founder, kinakailangan mong mahalin yung pinaka-funder. Sino nagre-release ng pondo? Pag hindi ka narilisan, patay ang ministry, walang magagastos. Pag hindi sila naganap ng pondo, walang magagastos. Paano ka? You need to love them. Kapag sila may mga policies na gagawin, you need to love them. Kasi sila yung mga funder. Sino ba ang funder dito? Yung mga taga-ingat ng pondo. Hindi man binubulsa. Iniingatan lang. Good stewardship. Diba? Pangatlo, you need to find and love those who are the fault finder. And many of those kind of people is in the church. Diba? Walang iniisip kundi hanapan ng mali. Pag si pastor, kaunting di nasuklay ang buhok, mali na agad. Pagka sa 10 sinabi ni pastor, nakatotohanan, nagkamali siya ng isa, nakita, hindi yung siyam na tama. Ang nakita ay yung isang mali. At ganoon din sa mga kapatiran, gumagawa, nagsisipag sa gawain ng Panginoon, nagkamali na minsan, sinisipa na agad. Nakakaawa yung gano'n. Di ba? That is not the way Christ told us. No? Yung fault finder, kailangan pa rin ibigin yan. And, paano mo ibigin? You need to correct that person in the spirit of love. Tama? Ba't naman ikaw lagi mo nakikita yung mali? Ay, ang church na yan, hindi lalago yan. Mga ganun, may mga narinig ako. Pag nadyan yung tao na yan, hindi yan lalago. May mga ganun eh. Bakit? Ang church ba nakadepende ang growth do sa tao? Di ba? May mga ganun ako narinig. Alam nyo, pag ikaw palang pastor, dapat talaga iniisip mo itong mga ganitong bagay. Ngayon ko lang nalaman itong mga bagay na ito dapat noon pa para na ipakita ko na yung pag-ibig. No? So, funder, fault finder. Mapaghanap ng mali. Wala makitang tama. Ang ganyan tao, laging siya na lamang ang tama. Okay? Number 4 na F, yung tinatawag na fiscalizer. Ano ba itong fiscalizer na to? Yung fiscalizer, halimbawa, si Senator Risa Ortiveros, yung tumatayong fiscalizer sa ating government, ina-address niya yung mga mali sa government, di ba? Sa mga sistema. And that is how fiscalizer act. Kung ano yung may mga kamalian, siya yung nagtutuwid, siya yung pumupuna. Maganda may ganun dito sa church. Fiscalizer in the good sense of the word. Hindi yung fiscalizer na puro na lang mali ang pupunahin at lagi na lang itutuwid yung pagkakamali ng iba, samantalang hindi makita yung kamalian ng sarili. So, mahalaga yan na para merong check and balances sa church, no? At yung panghuli, kailangang ibigin, madaling ibigin yan. You need to find a friend. Meron ba kayong friend dito sa Villa Carolina? Na kahit kayo na lamang dalawa sumasamba, tuloy ang pananambahan. Di ba?
So yung mga tao na yan ay binigay ng Diyos, sinagay ng Diyos sa church for a purpose. May layunin ng Diyos bakit merong mga fault finder, no? Merong mga physicalizer para tayo ay check, para tayo ay correct, para ma-practice natin ang love ni Jesus even to them who are unlovable. Mahirap, madali. Mahirap. But this is the embodiment of the supernatural love of God. Now, lahat ng yan ay nasa loob ng church. Dapat nating ibigin, dapat nating unawain, at dapat nating ipapag-pray, ipanalangin. At dapat ituwid, kung kailangan ituwid, at gawin ang pagtutuwid ng mayroong halong pag-ibig. No? Not condemnation, not even to condone their sin, but to restore them back into the fellowship. So, ito na, panghuli. Paano natin sasagutin yung tanong? Paano natin maipapadama ang pag-ibig sa kapatiran gamit ang description ng love sa verse 4 to 7? The first step, sinasabi ni Paul dyan, is to embody the supernatural love by means of abandoning the emotional patterns of being children. Tanggalin, iwakse, iwanan ang mga emosyonal na pattern ng pagiging bata. Sabi doon sa verse 11, iwanan ang, ibig sabihin yan, iwanan ang immaturity na common sa mga bata. Ang bata ay immature. Diba? Pag nakita niyo ang bata, ang dami niyang palpak, diba? Ang dami niyang ginagawang mali. Sawayin mo, hindi masaway. Gusto yung gusto, tuloy. Kahit na may sasakyan dyan, tutuloy ng takbo yan. Why? Because bata, immature. Kaya yung mga batang katulad nila, inuunawa natin. Huwag natin silang, unawain natin ang mga bata. Lalo na yung merong mga pinagdaraanan, mga special kids, we need talagang unawain sila. Mahirap yung may gano'n na special kids. Kailangan natin tulungan ng mga magulang kapag merong gano'n. Kailangan nating tulungan kasi hindi pa sila matured. Immature pa in the way they act. So, sabi ni Paul, nung ako'y bata pa, sa verse 11, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwiran tulad ng bata. Ngayon, ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko ng asal o mga asal ng bata. Sabi ni Paul, iniwanan niya yung pagiging asal bata. Ang pagiging immature sa pag-iisip at sa emosyon or damdamin. Ano bang katangian ng batang immature? Ang isang bata, kapag hindi mo pinansin, nagdaramdam agad. Pag hindi mo nabigyan ng candy, nagdaramdam, lalo kung nangako ka. Kung ikaw ay nangako sa kanya, binigo mo siya, magtatampo yan. Ganyan po yung mga bata. Pag di mo na ibigay ang gusto, magliligalig, magtatatantrams, di ba? So may mga tao sa church na kahit matanda na sa faith, matagal na sa church, matagal ng Kristiyano, balat sibuyas pa rin. Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo ang kanilang balat. Maputi ba? Maputi, ano? Pero balat sibuyas. Ano ba itong balat sibuyas? Kaunting salita lamang ni sister na hindi niya nagustuhan. Tampo agad. Mabilis pa sa alas 4, kambyo, di kwarta agad, di kinta pa hanggat maaari at hindi iimik. Madaling mainis. Madaling magalit, madaling magtampo. That is a very immature kind of emotion. Alam niyo mga bata, they like to fight over insignificant things. Mga bata, kaunting laruan, pinag-aaway-awayan, di ba? Nag-aagawa, kaunting laruan lang, na? Very insignificant. Sa daming laruan na po pwedeng hindi pag-awayan, yung pang-isa. Ang pag-aawayan. Mamili ka na. Diyan gusto ko yung isang hindi, pamili, dami kang pagpipilian dyan. Hindi, pinuha ni kuya Akin yan. Gusto ng mga bata ganun. Bakit yung kayo sa isang laruan, ang dami yung pagpipilian, yun ang gusto. Hindi ko maintindihan yon. May mga Kristiyano, they fight over insignificant things. May mga Kristiyano na hindi lang nagustuhan yung pintura ng simbahan, nag-aaway na. No? Diba? Hindi man lamang nagustuhan yung pagtatambol ng mga drummer na
nag-flare up na. May mga ganyan. Di ba? Napaka-insignificant ng mga bagay na hindi naman po dapat ikagalit, ikainis. Ano? Nag-aaway ang iba sa loob ng church dahil sa maliliit na pagkakamali ng iba na hindi na pag-usapan hanggang lumaki ng lumaki ng lumaki. Inassume yung issue, hindi kinausap yung concerned person, nag-create sa kanyang isip, ano nangyari? Lalong lumalim yung tindi ng galit. If you have something against your brother or sister, talk. Talk and do it with love. Sister, ako naman yung manhinan pero ako'y na-offend sa sinabi mo. Sinabi mo kasi ang ganda-ganda ko raw. O, bakit ka nagalit? Sister, di naman yung totoo eh. O, diba? So, pag-usapan ninyo, wag na kayo mag-rally, kukuha kayo ng kakampi na iba, sabihin nyo, sa akin ka. Kabig kita. Lalabanan natin si ganon. Diba, merong ganon. Kung you have something against the pastor, come to me, talk to me, and I will apologize if I couldn't see it. And I could just relate also my side. If you will accept that or not, then let's practice what is proper. And that is the way of love. Merong mga nag-aaway sa bagong sistema o patakaran sa church. No? Buti walang umaway nung matanggal ang kortina dito. Kala ko magiging isang malaking issue yung kortina, no? Wala naman. Praise God. Napatawa kayo. O, pwede naman palitan uli ng bago. Bagong building na, Brother Nad, no? Architect, Elder Ramil Charman. Na? Diba? Yan, maganda yan. So, yung iba po sa church, may mga member tayo na hindi nakadalo ng pandemic. And I asked na meron silang mga dahilan bakit hindi sila nakadalo. So kung sila hindi nakadalo, huwag natin silang iiwasan. In fact, mas maganda, kumustahin natin sila, i-welcome natin sila, kasi nagbabalik simbahan sila. Huwag natin silang ituring na parang may sakit na nakakahawa na hindi natin pwedeng lapitan. Ayoko dyan. Bagong dating yan. Ayaw. Tagal na nawala yan. Hindi pwedeng ganoon, mga kapatid, ang attitude natin sa kapatiran. We are not going to grow into maturity. If we practice such kind of attitude against the one who possesses the Holy Spirit, who belongs to one church. At yan ay tanda ng pagiging immature. Porke nawala na ng matagal or porke nakagawa ng mali noon, pero babalik loob ngayon, huwag natin silang tatanggihan. Let us welcome them. Let us help them to be very much productive again for the glory of God. Kaya sabi ni Paul, iwanan na yung old emotional patterns of being children. Well, ang context dito, yung mga spiritual gifts, the way they use spiritual gifts. But in principle, it could be applied to us the way we relate to others in the church. Na wag tayo maging mga balat sibuyas. So, iwanan natin yan. At ito na, and the most excellent way is the way of love. Okay? Kaya nga mayroong definition ng love dyan. Second, at ito yung pinakahuli, paano natin may papadama ang love na dinidescribe sa verse 4 to 7. Embodying supernatural love is to look to the future hope of the consummation of the kingdom of God. So, ibig sabihin dito, para may-apply ang pag-ibig natin sa kapatiran na nasa loob ng iglesia, na sa kabila ng kanilang pagiging immature, ay growing into maturity, ang gawin natin, tingnan natin yung panghinaharap na pag-asa natin na yan ay yung buong kaganapan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Nandito pa tayo sa lupa, kaya ganyan ang mga ugali ng ating mga kapatid. Okay? Nandito pa tayo, wala pa tayo sa langit. Kaya ganyan pa rin tayo mag-isip, ganyan pa rin tayo magsasalita. Ang kagandahan lang sa atin, meron tayong Panginoon po pwede nating hinga ng tawad at linisin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Sabi doon ni Paul sa verse 12, sa kasalukuyan,
Tila malabong larawan na nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Harapan nating makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos na ang kalamang ito, tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. So sabi ni Paul, ang panghinaharap na kaharian ng Diyos ay tinitingnan natin sa ngayon tulad ng pagtingin natin sa isang salamin. Yung salamin sa panahon ni Pablo ay hindi katulad ng salamin na mayroon tayo sa ating panahon. Ngayon ang mga salamin, kahit balahibo sa ilong, kitang-kita. Very clear ang reflection ng image ng salamin natin ngayon. Di po ba? Pero nung panahon ni Pablo, talagang malabo. Parang brass lang na pinakinit. Kaya pagtingin mo, hindi mo makita talaga ng kabuuan. Medyo distorted at hindi correct ang reflected na image na makikita sa salamin nila noon. So para sinasabi dito ni Paul na hindi pa lubos nating nalalaman o di pa lubos nating nakikita ang mga future realities ng Kingdom of God. Na tulad ng salamin, bagamat may reflection na ngayon, naunawaan natin na mayroong langit, mayroong buhay na walang hanggan at naniniwala tayo dyan, pero parang napakalabo pa rin kung titingnan. Dahil wala pa tayo doon. Para sinasabi ni Paul, di pa lubos nating nalalaman, di pa lubos nating nakikita ang future realities ng kingdom, pagamat may reflection na, nananatiling malabo pa rin ang mga image na ating nakikita. Kung kaya, para sa kanya, sa halip na mag-focus ang mga Christian sa Korinto sa pagkasalukuyang mga bagay na kanilang pinagtatalunan, pinag-aawayan, mga spiritual gifts na nagiging dahilan ng kayabangan ng iba sa kanila, ng pagtataas ng sarili ng iba sa kanila, ng pagtatalo-talo, ng pag-aaway-away at pagkakabahabahagi sa church, mag-focus na lang sila sa future hope and realities na mayroon ng isa't isa. Parang ganito ang magandang halimbawa dyan. Kapag hindi kayo nagbate, parehas kayo ng pupuntahan. Nagkasabay kayo. Pag hindi kayo nagbate, along the way, makakapwa kayo hindi makarating sa inyong pupuntahan. Di po ba? Imagine, sakay ka sa sayon sa sakyan, ikaw ang driver, hindi kayo nihimi ka ni misis. Ang layo pa naman ng biyahe. Tapos masama ang loob mo. Siya ganun din. Doon nakatingin. Ikaw naman, baka mamaya mabangga ka, hindi kayo makakarating. Ano ho? Isa ho ating pupuntahan. Isang direksyon na ating tutunguhin. Hindi naman sa pa-impyerno, no? Papunta tayo ng langit. So doon tayo tumingin sa ating pupuntahan. Ano ba meron sa langit? Wala na doong mga ganyanan. Sa langit, wala na mga parang-gitan, no? Mga inisan. Doon tayo tumungo sa realities na sa atin in the coming future. Mga minamahal ko. Kaya, tayo ay nakatingin sa pag-asa na meron tayo sa hinaharap. Yun ang tinatawag na the consummation of the kingdom of God, the final entry of the kingdom of God, na tayo kasama na doon. Yan ay sa langit, magkakasama pa rin tayo. Sabi nga, sa langit ay wala ng baptist at wala ng Pentecostal na nakakagulo sa paggamit ng spiritual gift na iyan. Kung diyan tayo magpo-focus sa future realities na meron tayo, pangako ng Diyos, no? Tiyak na tiyak. Para kay Pablo, mapapractice natin ang pag-ibig sa isa't isa. Pero pag tumingin ka sa present realities, makikita mo, talaga namang hindi ka ibig-ibig itong aking kapatid na ito, makalipat na nga ng church. Pagdating doon, may nakikita namang iba, pag hindi makasundo, lipat na naman ng church. Ay ba, kahit saan ka pumunta ng church, pagkagaya ng iyong trabaho, ang iyong ugali, wala kang makakasundo, baka hindi makakasama. Di ba? So, ibig sabihin, ang focus ay huwag yung mga negatives. Na yan. Lahat tayo may mga negatives. Lahat tayo may mga flaws. Lahat tayo may mga mistakes. Lahat tayo. Walang exempted. Lahat tayo. Para na ko si Bato, no? De La Rosa. Anyway, ang ating pag-igihin ay ang ating inaasahan. Ang langit. Kaya sa langit, wala nang beer. Okay? Anyway, pagtitisan na natin kung ganon. Sino?
Yung ugali ng isa't isa. Kasi nandito pa tayo sa daigdig. Wala pa tayo dun sa langit eh. Kaya pagtsatsaga natin ang ugali ng isa't isa, huwag tayo maging matampuhin. At kung paano magpahanggang ngayon, tayo pinagtitisan, pinagtatsagaan ng ating Panginoon dahil sa kanyang supernatural love for the church, ganun din nawa ang ating maging turing sa ating mga kapatiran. Titiyakin ng ating Panginoon, no one will be lost. Wala sa atin na mawawala mula sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig. Hanggang sa tuluyan na nating kamtan ang mga bagay na Kanyang ipinangako sa atin. Kaya mga kapatid, lakaran po natin ang daan ng pag-ibig. Let us walk in the way of love. Ang daan ng pagtatyaga sa isa't isa. Ang daan ng pagtanggap sa kahinaan at pagkakamali ng iba. Ang daan ng pagpapatawad at pagpapaumanhin sa iba. At ang daan ng pagkakasundo at pagkakaisa. Dahil kabilang tayo sa isang katawan ni Jesus na tinubos ng kanyang dugo. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat.